Sakto naman, ipinagdiriwang ngayong araw mismo ang Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Alam mo pa po, makikwento ko lang, nung nag-aaral pa ako sa Assumption during my high school days, napaka-importanting date yan, yung August 15. Lagi kaming may mass, may rosary sa school namin, bawat klase, meron kaming prayer, ganyan. Ganyan namin talaga sineseryoso yan. And Del Marian devoted din kami, di ba Papu, yung family namin. Ito bali yung, ang ibig sabihin po nito ng Assumption of Our Lady, ito ang physical and spiritual departure ng ina ni Jesus papuntang langit. Body and soul, ika nga, no? At pag-uusapan po natin yan with Father Yolito Ignacio. Siya po ay may doctorate sa Mariology. Ito po ang Christian Theological Study ni Mama Mary. Yun, interesting po. Pag-uusapan natin yan with Father Itoy. Father Itoy, magandang hapon. Magandang hapon, Father. Magandang hapon. Good afternoon to all of you. Good afternoon po. Masaya ako na meet kayo, Julius and Tintin. Kami rin po. Masaya ako. Masaya po Likewise, kami na Father. nakausap po namin kayo ngayong araw na ito. Father, paliwanag mo muna sa amin, ano po ba ang isang Mariologist? Mariologist is one who studied on the Blessed Virgin Mary. Siya yung kumuha ng, for example, I myself, the Cardinal Jaime Elsin and Cardinal Tagle asked me to study Mariology. It is a special degree on the Virgin Mary. Kumuha muna ko ng spirituality sa Gregorian. Then I took another degree sa Pontificia Faculta Marianum, which is Rome in Rome. Marianum is about Mary. Mary in the scriptures, Mary in the Bible, Mary in Mary in the sacred scriptures in the Bible. Si Mary nasa different aspect of our life. Si Mary, it is a study on the Blessed Virgin Mary. Kaya nga, especially study on the Blessed Virgin Mary. Kaya nga itong 4 years degree sa Mariology is a study on the Blessed Virgin Mary na kinuha ko, pinadala ko ni Cardinal Sin, then Cardinal Tagle to study Mariology. Father, meron po ba kaming hindi pa namin alam na maaring alam nyo na po at hindi commonly alam po ng mga tao tungkol sa ating mahal na si Mama Mary? Meron po ba kayong pwedeng i-share na kwento tungkol po sa kanya? Trivia or information. Oo, na hindi pa ho namin siguro alam. Alam natin Mary is the Mother of God. Alam niyo yung Immaculate Conception ng Mary. Alam niyo yung Assumption ng Mary. Alam niyo yung Perpetual Virginity of Mary. Pag-aralan natin yung degrees, 4 degrees of the Blessed Virgin Mary. Tapos makikita niyo yung feeling when we experience Mary as a mother. Magdadama mo yung pagmamahal ni Mama Mary bilang isang ina. Yung pagmamahal niya sa iyo, yung pagmamahal ni Mary sa iyo bilang isang ina. Doon naman nagdadama mo yung role ni Mary. Ang role ni Mary sa Old Testament, ang role ni Mary sa New Testament, ang role ni Mary in the life of Christ, the role of Mary in the life of the Church. Kaya nga nakikita natin doon what is the role of the Blessed Virgin Mary in our life as Christians. Ano naging role ni Mama Mary? Paano tayo tinulungan ni Mama Mary na mahalin ng Diyos? Mahalin ng Diyos. Mary as alam natin as the daughter of God the Father. Mary as the daughter of the Son of God. Mary is the spouse of the Holy Spirit. Nakita natin the 3 role ni Mary sa buhay ng Holy Trinity. Nakita natin who is Mary in the life of Christ. Nakita natin who is Mary. Mary, the mother of Christ. Mary who gave birth to Christ. Mary, kita natin, Mary who gave birth to Christ. Mary whose death, nakita natin, who's the death of Christ. Mary's role in the life of Christ. Nakita natin ang role ni Blessed Virgin Mary
sa buhay ni Kristo. Like, alam natin bago namatay si Kristo, binigay niya si Saint John kay Mary. Yes. Son, behold your mother. Woman, behold your son. Binigay ni Jesus si Mary kay Saint John. Binigay si Saint John kay Mary. Yung inalagaan siya ni Saint John. Kaya nakita natin dito paano nilagay ni Saint John si Mary sa kanyang bahay sa Ephesus. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo Ephesus. Sige po, Father. Ayun ang papaliwanag ko sa inyo mamaya. Yung bahay namin sa Ephesus. Sige po, Ang bahay paliwanag niyo na po, Father. namin. Opo. Nagkaroon kami ng bahay dahil si Architect Susan Casilio, one of the famous architect ng Manila, kaibigan ni Carlo Rain, who's a saintly, who's a servant of God, Carlo Rain ngayon sa Manila. Si Carlo Rain, si Architect Casilio, nung nasunog yung bahay namin year 2001, our house was built in 1962. Pito kami yung kakapatid. Ako youngest. Nung pinanganak ako sa bahay na yun, nung pagnaginipan ng nanay ko, nung ordinahan ako sa bahay na, ordinahan ako the day before my ordination, nung pagnaginipan ng nanay ko, ang Virgin Mary nagdarasal in front of our house. Nagtaka si mama ng nanay ko, ano yung role ni Mary sa anak ko? Tapos nung nag-aaral na ako sa Rome, 4 years pa lang ako, pinag-aaral na ako sa Gregorian, ng spirituality, pinag-aaral na ako ng Mariology, ni Cardinal Sid. Nalaman ni nanay ko, ang role pala ni Mary, mag-aaral ko ng Mariology, mag-aaral ko on the Virgin Mary, pag-aralan ko siya. Kaya nga, nakita ng nanay ko, yun ang role ni Virgin Mary. Tapos, yun nga, yung nasunog yung bahay namin, year 2000, ayun no, nasunog yung bahay namin. Tinanong ni Architect Susan Casilio, ano gusto nyo pagkaroon about your house? Ang sinabi ng tatay nanay ko, we want our house to be a house of the Virgin Mary. Sinabi ng nanay ko, because before his ordination, 1987, September 19, I saw the Virgin Mary praying over our house. Tapos nalaman ko, pinag-aral siya ni Cardinal Sin ng Mariology sa Rome. Tapos pag-aral na sa Mariology, pagkatapos yung nagdala ko ng mga gamit galing sa Rome, mga icons of Virgin Mary, then I placed it in a chapel in a house. Our house was built kasi businessman ang tatay ko, very successful businessman. He's a jukebox businessman, 20 employees ang tatay ko. Kaya nga, ay bahay namin talaga maganda-maganda. Merong ginawa ang tatay ko na may chapel na ginawa sa bahay namin. Nasunog yung bahay namin year 2000. Tinanong ni architect, ano gusto niyo ang bahay niyo? Sabi ng tatay ko, we want our house to be a house of the Virgin Mary. Ayun ang gusto ng tatay ko. Yun ang gusto ng nanay ko. Kasi architect sa Casilio, tinanong ako, ano gusto niyo? Sabi ko, I will pray. Nagpunta ako sa Baclaran Church. Nagdasal ko ng, our house should be a house of Ephesus. Ephesus is in Turkey, where Saint John took Mary into his house. Alam niyo si Saint John, noong nag-gigera sa Jerusalem, dinilag si Mary sa Ephesus. Tapos sa Ephesus, doon dinala ni Saint John si Mary, doon dinala sa house of Ephesus. Doon niya muna tinira si Virgin Mary. Yung Ephesus na house na yun, ayun ang pinagaya sa bahay namin. Kaya nga pag pumunta kayo sa bahay namin, maganda. Gusto ko na po story sa makita. bahay namin. Father, hindi man kami makapunta dyan. Nandito naman tayo sa Zoom. Maaari nyo bang i-tour na kami sa Casa Maria? You are there right now, no po, Father? Sa Pasay? Are you there? Yes. Yan mismo? No. No, wala ako sa Pasay. Do we have a video, Father, to show yung Casa Maria where all the Marian images are? Meron dyan. Yeah. You sent us a video?
pakita nila. Sige, Oo. pakita natin habang Pakita na This is called pinadala ko Casa yung Maria, no? pictures. Oo. Pinadala ko. ano yung bahay pa rin yun, Father? Casa Maria. Casa Maria. Bahay Maria. Bahay House Maria, of Virgin oo. Mary at Ephesus. Oo. At Ephesus. Ito yung Sana after pumunta masunog kayo yung doon. bahay nyo, na ipatayo nyo po, at nandun po nakahouse yung mga collection Ayan. nyo of Marian Blessed Images. Ayan. Opo. Sige, pakita po Sana natin. makapunta kayo roon. Oo, meron Pakita meron natin, yatang ha? binigay si Father na video. Can Picture. you describe to us, Father, yung laman, yung mga collection po ng inyong mga santo, lalong-lalo na yung mga Marian images? Can you tell us? Can you describe for Una-una us? Mm-mm. Pag papunta niyo sa bahay namin, makikita niyo Ave Maria. Ave Maria nakasulat doon. Ave Maria nakasulat sa labas. Ave Maria. Ave Maria. Tapos makikita niyo sa Ephesus. Yeah. There is a house of Ephesus. Yung unang made of art. Nakita niyo, nandun ang Our Lady of Ephesus. Nandun ang Ephesus. Kaya nga, tapos, nandun ang kulay ng Ephesus, kulay tisa. Kaya lahat ng bahay namin kulay tisa. Yun. With the art. Tapos, makikita niyo ron sa House of Ephesus, merong may design sa ilalim ng bahay namin. Design design of the Virgin Mary sa bahay namin. Kaya, all our house. Tapos yung upuan, Ave Maria, A.M. Ave Maria, nakasulat sa upuan, A.M. Ang kulay ng bahay namin, kulay blue. Kulay tisa, saka kulay blue. Yun ang kulay lang ng bahay namin. Is on the Virgin Mary. Tapos, maraming images ni Virgin Mary ang bahay namin. Pinuno namin ang images ni Mary from first floor to third floor. Ay, napakaraming images ni Virgin Mary Ano sa po bahay to, namin. Father? Open po ito to the public para doon sa mga gustong pumunta at makita at magdasal po, or kailangan by appointment, tatawag muna? Hindi. Pinapadala ko lang sa mga kaibigan ko. Kasi nakakaya namang i-open sa lahat. Yung mga kaibigan ko lang. Ano ba, anniversary ko, birthday ko, pupunta sa Archbishop Ramon Arguelles, sa Bishop Teodoro Bacani, sa Bishop Robert Malyari, pupunta sa bahay namin pag birthday ko, anniversary ko. Tapos nandun yung mga tao. Pwede lang pumunta yung tao. Kaya lang, hindi ko ino-open talaga sa lahat. Opo. Kasi hindi naman ano yun, bahay namin. Opo. Hindi naman for Pero mga public. gaano po karami for ang ano lang. nandun po, Father? Pwede po naming malaman gaano karaming mga blessed Mary images na po ang nandun sa collection nyo sa House of Ay, Maria. marami. Hindi ko mabilang. Oo, nasa Hindi isang ko mabilang. eskaparate, nakikita po natin ngayon. Marami. Nasa isang eskaparate po, no? Glass na eskaparate. Ang iba't ibang mga images. Nakikita ko po ngayon. Tapos meron po kayo ding video na may altar. Tapos may luhuran. Tapos sa altar, kapag zinumin nyo, nandun po sa pinakagitna, no, a golden statue of Mama Mary. Yan. That is Our Lady of Ephesus. That is Our Lady of Ephesus. Ayun Yung pala golden yun. statue ng Our Lady of Ephesus. Yun ang House of Ephesus sa Turkey na ginaya sa bahay namin. Ayun. So you hold masses here po, Father, kasi nakita ko may altar. Tapos syempre may Blessed Sacrament. O, I celebrate Mass there. Ay, Pag birthday ko, I celebrate Mass there. when is your birthday po, Father? Nagmamas ako dyan kung sa January 4. Akala Tapos ko anniversary September ko sa 8. priesthood, September 19. Ayun, September din. Father, may I ask po, para din sa mga nanonood sa atin, ano po ba September ang 19. kahulugan ng Assumption of the Blessed Virgin Mary? At ano po ang kahulugan nito, lalong-lalo na, ang importansya at kahulugan nito para sa ating mga devout Catholics? Ang Assumption of the Virgin Mary, ang pinapakita dyan, Mary,
was assumed into heaven, both body and soul. Si Mary umakyat sa langit, both body and soul. Ibig sabihin, si Mary was brought into heaven, both body and soul. Buong kaluluwa, buong katawan, inakyat sa langit. Hindi, ibig sabihin yan, si Mary hindi siya nabulok. Hindi siya nabulok sa lupa. Wow. Si Mary, hindi siya nabulok sa lupa. Umakyat siya sa langit. Yun ang pinakita sa assumption ni Blessed Virgin Mary. Ang tawag sa assumption ni Virgin Mary sa Eastern Rite, sa Orthodox Church, ang tawag ay dormition. Dormition ay pagtulog. Dormition is the sleep of the Virgin Mary. Para natulog lang si Virgin Mary. Atin naman ang tawag sa ating assumption, yung pag-akyat sa langit. Kaya nga, ang Orthodox Church, Catholic Church, nakakasabdo tayo sa ating paniniwala kay Mary. Hindi nga natin natawag na dormition, natawag natin assumption, pero the same meaning that Mary went into heaven, both body and soul. Kaya mahalaga yun. Ang mahalaga, tayo tinatawag tayo sa langit. Tinatawag tayo sa langit to be with Our Lady. Tinatawag tayo ng Diyos na makasama rin siya. Makasama rin siya sa langit na both body and soul. Father, Kaya nga, like, ilang taon po si Mama Mary nung siya po ay umakyat sa langit? wala, hindi sinabi yung edad. Okay. Pero it might be around 50 plus. 50 plus? Hindi sinabi ang edad ni, yes, hindi sinabi edad ni Mary. Oo. It might be 50, 60 plus. Oo. So bali, silang dalawa lang po It might be 50. ng ating Panginoong Hesukristo ang both body and soul na umakyat po sa langit. Ano po? So, si Jesus namatay at the age of 33. Yes po. Bata pa lang. Namatay na 33. Si Mary stayed with the apostles. After Jesus died at the age of 33, Mary stayed with the apostles. Si Mary was there at the coming down of the Holy Spirit. Tandaan natin, nung Holy Spirit ay bumaba sa mga apostles, Mary was there. Sabi sa Acts of the Apostles, Mary was there together with the 12 disciples when the Holy Spirit descended upon them. Kaya nga, ang Holy Spirit dumating kay Mama Mary, dumating sa mga apostles. Kaya the Holy Spirit descended upon them. They became strong. They became powerful. Nakapagsalita sila. They were able to speak in different languages. Yun ang gifts sa mga apostles. Kaya kay Mary, din ang gifts ng Holy Apostles. Mary became the mother of church. So Mary kaya ang nanay ng Santa Iglesia. Because of that, pababa ng Holy Spirit, Mary became the mother of the church. Alam mo, as a Mary, as a mother of church, ang dami natin masasabi. Mary as our model of discipleship, Mary as our model, Mary is the model of as discipleship. Si Mary ang modelo ng pagiging disipulo natin. Kaya nga, napakalaga ka. Ayun. Thank you, Father Oo, Itoy, na thank you. niremind nyo kami sa aking religion class sa Assumption where I studied. Siyempre, pag medyo matagal na, you need a refresher pa rin, no, on Mama Mary. Yes. Thank you, Father Itoy. Anyway, we will be showing the videos po that you sent when we air this. Thank you. Siguro, Father, short prayer na lang Thank po you. for our viewers, especially the Marian devotees like you, like us. Yes. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Almighty Father, in the name of your Son Jesus, you sent us Holy Mother Mary, the Assumption of the Virgin Mary, to show us that Mary was assumed to heaven, both body and soul.
May we recognize the presence of Mary in our life. May we accept Mary as our mother too. May we accept Mary as our mother too. We ask this that we may praise you, that we may love God, that we may love our neighbor, that we may love the Blessed Virgin Mary as we gave us her as our mother, as our advocate, as our mediatrix, as our helper. Mary, assumption into heaven, pray for us. Mary, assume into heaven, pray for us. Mary, assume into heaven, pray for us. Thank you. Amen. Amen, Father. Thank you. God bless you po. Salamat po Bless sa you. inyong panahon, Father. Yan po si Father Yulito Ignacio, isang Mariology. Thank you so much, Father, for joining us today. And special thanks to Alan de la Cruz. Kung di dahil kay Alan Papu, hindi maging possible itong interview natin with Father Yulito Ignacio. God bless you, Father. Alam ko may misa pa po kayo. Thank God you. bless Thank you, Father. Ingat po kayo lagi. Salamat. Thank you.